Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. It's been a while since I had a video kung saan nagre-react ako sa kung ano-anong mga viral video na nakikita ko about certain behaviors. Yan, certain behaviors na ginagawa ng ilan dito sa Canada. Okay, behaviors na minsan kahit talagang taga dito naman for a long time, dito pinanganak, when they are caught doing these kinds of things, ang lait, ang pambabatikos, mapupunta sa immigrant community, unfortunately. That is the reality here. But anyway, for this episode, meron akong kasama. Kako, parang nakukornihan ako. Mag-isa lang ako nagre-react sa mga viral videos. So, I invited him just to, samahan lang ako, mag-react sa kung ano-anong mga video na i-share natin, no? Mike Garcia, thank you so much, Mike. My friend from Regina, Saskatchewan. Hi, Mike. Hello, kamusta kayong lahat? Okay, baka looks familiar sa inyo si Mike. Siyempre, nakailang episode na rin yan sa akin. Wala, minsan niyayaya ko lang siya to discuss random stuff here. The last time was yung tungkol sa camping. Camping, etiquette. Oo. May viral video din kasi na kumalat nung tungkol sa camping. Si Mike, medyo mahilig din sa camping, so he gave his thoughts on that. Ito naman, iba't ibang mga eksena to, guys. I'm sure many of you have also seen it in your feeds. Mike, nakita mo, kasi share ko kay Mike, no, guys? Nakita mo ba to? Dumaan na rin ba to sa feed mo bago ko sa'yo pakita? Yung iba, nakita ko na siya, which is surprisingly, sila na naman uli yung nasa viral videos. Okay. Hindi ko magbabanggit. Sige. Iba-iba to, guys, ha? Tsaka, yung iba, lumang videos na. Pero ipapaliwanag ko kung bakit gusto ko pa rin siyang ipakita at bakit dapat maging reminder sa mga panahon ngayon na huwag silang tularan. Sige, ano ba ang uunahin ko? Yan. Ako, ang dami niyang version yan. Grabe yan. Yan, totoo yung sinabi ni Mike. Ang daming versions nito. Iba't ibang bahagi, especially I think ng Ontario. Napansin ko. Oo, karamihan nando doon. Oo, ito ay sa Bowmanville, Ontario according to the poster, no? Sige, ito ay nahuling gumagamit ng net sa pangingisda. Guys, bawal yan. Okay, ano ba ang rules? Nakapag-fishing ka na ba, Mike? Hindi pa, pero ang sabi kasi at a certain season hindi ka dapat gumagamit ng net, dapat fishing rod lang. Yeah, or I think at all times, may permit pa yan. Hindi pwedeng pumunta ka doon, alam mo maraming isda, manunungkit ka no, kung ano man. May matindi pa ako nakita dyan. Hindi lang net, lambat pa talaga ang ginamit. Yeah, correct. Sabi nga ni Mike, iba-ibang version talaga. Bumaba sa in this scene, meron pong sumita, nanita, na parang, hoy, tigil nyo yan. Okay, sige. Play ko na. That's illegal. You don't snag them. Tamemen, no? Hindi nila alam gagawin nila. This is why there's not the runs are getting screwed up because everybody's poaching fish. Do it right or don't fucking do it. Wala, parang wala silang naririnig, ano? Ngayon, tinitigil nila, palibasa, alam nilang may kamerang nakatutok sa kanila. Sayang naman yung net na nabili nila. Yan na. Di na yata iikot. Okay, guys, ha? Huwag tularan. If you are gonna go fishing, do it properly, not illegal poaching kung tawagin. Yes. In that case. Ay, no. Mike, kung nakakita ka ng ganyan gumagawa, kahit hindi ka fishing enthusiast ba, would you call them out? Oo. Hindi lang sa fishing. May mga iba din dito na kinall out ko na. Sa university. Sa University of Regina. Bakit? Ano kinakall out mo? Kung minsan, yung masyado silang maingay sa hallway. Dadaan sila sa hallway ang ingay. May mga klase. Talagang hindi lang sila pati yung alam mo kang newcomers, iba yung salita, iba yung hindi sila nag-i-English. So lalabas ako,
Pero in a nice way, sasabihin ko lang na tumahimik sila kasi meron ongoing classes at saka nakaka-istorbo sila sa meeting. Tumatahimik naman, sumusunod naman sila. Oy, okay Ako curious ako. Minsan kasi, ako naman nahihiya mag-call out. Baka ayokong ng confrontation o biglang awayin din ako. Alam mo yun, kaya minsan hesitant ako mag-call out. But I'm curious kung tulad mo, Mike, baka marami rin tayong mga viewers na mahilig manita kapag nakakita sila ng hindi maganda sa labas. Siyempre, naninita lang ako dito lang sa vlog ko, no? Let's go to our next video. Naku po, ito yung isa sa mga sinasabi ko sa inyong lumang video na ha. Teka muna. I'm sure nakita na to ng marami sa inyo. Bakit hindi na naman nag-share ito? I think this was from 2 years ago. Yan, Halloween, trick or treat. Oh, yeah. Oo. Sikat na sikat tong aling to. 2024. Sikat na sikat siya. Ang nakakaloka, she was caught getting candies allotted for the kids. Inuubos niya yung laman. Tapos nagkaroon ng compilation ng videos kung saan iba't ibang bahay. Yun, inisa-isa niya. Siguro yung community, yung magkakapit-bahay doon, nalaman nila na may isang babaeng inubos lahat ng candy nila. Okay, so this is a short compilation of what happened. Laki ng bag, ano? At naka-scooter pa talaga siya. Well planned. Hindi siya naglalakad, ha? Oo. Ito ba? Pati ilaw, pinagkaintrigan. Tumingin pa talaga siya. Tumingin pa sa camera at nakita niyang meron, Kebs. Tuloy-tuloy lang siya at sumakay nga sa kanya. Ano ba tawag dyan, Mike? Scooter or bike? Parang e-scooter eh. Okay. Parang ganyan kay Rice eh. Hi, Rice. Ito na. Ito. Next house. Ibang bag naman. My gosh. Ang masama niya, hindi man lang siya nag-costume. Sana nang ginawa niya, nag-costume siya. Para hindi halata eh. Oo. Mag-Halloween na guys ha, in like a couple of weeks. Please do not do this. Kung ayaw ninyong ma-viral din. Alam mo, parang hindi ba alam ng mga tao na meron ng mga ring camera in almost every home? Oh, yeah. Na kung anong gawin mo, makikita, mahuhuli ka kung gagawa ka ng ganyan. Ikaw, Mike? Lalo sa mga... Meron kami ang neighborhood namin, kanya-kanyang cameras. Parang ako lang yata yung wala eh. Meron akong fake camera pero... pero lahat na halos ng neighborhood may mga ganyan. Doorbell camera kadalasan. Yeah. Correct. Para discreet siya. What would you do kung nahuli ng camera mo ang ganyan? Iba-viral ko din. Oo. Wala tayong magagawa. Nakaalis na eh. Nakaalis na. Tsaka hindi ko alam saan nakatira yan. I wonder kung nakilala ito ng mga uploader eventually. 'Di ba? Nakakaya, kunyari kapitbahay mo lang nandun lang sa kabilang kalye and then you became notorious for being that lady who gets all the candy na para sa mga bata. Ano ba 'yan? Wala man lang siyang kasamang bata. Wala. Actually, sa amin, pag kami nahuling ganyan, ina-upload, meron kaming community group sa Regina. Sa Just Beans or Rant and Rave, ina-upload yan. So, halos buong community ng Regina, nakikita yan. I see. So, mapapahiya yung yung taong gumawa nung... Kasi nga, mali niya, hindi siya nag-costume. Kainis ka man. Anyway, itong next video, I must admit when I saw this, somebody sent this to me. Isa sa mga nanonood sa atin sa Spot Pinoy, si Itzel, no? Hi, Itzel! Medyo nainis ako. Parang first 20-30 seconds pa lang, nainis ako. Let me know if you feel that way. Ito po. This is a viral video of a lady talking about throwing her garbage on the streets. Okay? Bakit? Palagay niya, walang mali doon. Okay? Sige. Wait lang. Wait till you hear this lady. She's basically about to explain how throwing garbage in the street is a human right.
Buckle up. I will throw garbage on the road. I pay my taxes. The government has hired sanitation workers. They should do their job. If the road is dirty, it's not my fault. It is the sanitation worker and the government who's not cleaning it 24/7. Okay, Mike, what do you think about that? I think itong babaeng to, two things. Pwedeng baka meron siyang gusto lang niya mag-viral para maka-earn ng views, Pwede, no? or out of ano na lang, desperation na hindi siya makakuha siguro ng PR kaya ganyan siya. Parang gumagante, gano'n. Gumaganti na lang, oo. Grabe meron naman, no? meron iba sa kanila ganyan eh, ganyan ang mentality eh. They would do something nasty. Like, for example, sa mga rentals na lang, ano, kasi may mga kaibigan ako na nagmamanage ng mga rental properties, bumabawi sila. Dinudumihan nila yung bahay bago sila umalis. Oo, sabihin nila, total, aalis na kami ng Canada. Sisirain na Wala namin na. to, dadamay na namin kayo sa buwisit namin. Parang ganun. Oo. Kukunin nila, nakawin talaga nila. Yung Kung iba, naman yung pwede nila makuha. Oo. I don't know, naintindihan ng mga viewers natin yung sinasabi ng babae, no? Karapatan daw niyang magtapon ng basura sa kalye dahil merong binabayarang sanitation team, kumbaga, yung government, na trabaho nilang pulutin at linisin ng anumang itapon nila outside the garbage bins. My gosh, I think it's just basic etiquette, diba? Yes, Hygiene. I do not understand why some people would think this way. Ay, sa bahay nila, bawal ka magsapatos. The other way around. Maano sila sa bahay, lalo sa sahig, kasi nagpapaas sila palagi eh. Kung bahay talaga nila, hindi yung inuupahan nila. Ang inuupahan nila, medyo careless sila. Porque hindi sa kanila. Alam mo, baliktad tayo mga Pilipino. Tayo parang nahihiya tayo, di ba? Let's say if we're renters. At least kami, at yung iba kong kakilala. If aalis ka, kahit Airbnb nga lang eh, we take that extra step to clean up para walang masabi. Diba? Actually, halos wala nang gagawin. Very minimal na lang yung gagawin ng landlord for the next guest, no, sa clean up. Totoo. Dito pagka rental, pag Pinoy ang gusto mag-rent, mabilis ang approval eh. Kasi alam nila maayos tayo eh. Oo. This next video naman, guys, mga past few days lang po ito na-upload. Featuring ang mga nakasabit sa akala ko sa Cubao lang may ganyan. Umaabot pa akala dito. ko sa Pilipinas lang sumasabit sa mga jeep ang mga tao eh, no? Dito pala sa U-Haul pa yata to eh. Siguro purong-punoy sa sakyan. Ulitin ko for your kids to start using. Or more than exfoliating cleanse you love. Go on the highway when he thinks you're not looking. And this went viral a few days ago. Ayan, October 13 sa Yegwave. Guys, una sa lahat, maliban sa bawal yan, matakot naman kayo para sa buhay ninyo. It's dangerous. Ideally, dapat ginagawa yan winter. Bakit? Yung may snowstorm. Ano ang sanction pag ganyan sa driver din? Siyempre, responsibilidad din niya ng driver, hindi ba? Driver ang ano dyan, ang mananagot. Oo, ano ba naman? If it's company-owned, yung company ang mananagot. Plus yung driver din. Tsaka pag ganyan, ay, ano ba to, nawala si Mike. Tsaka pag ganyan, feeling ko, baka maban din siya ng U-Haul kapag makita ng U-Haul yung nangyari. 'Di ba? Baka matrace sila kung sino yung nag-rent. Oo, pwede rin. Maano yung maano yung license niya, suspend. Again, yung mga ganyang actions, people who grew up here will think na yung mga dayo dito, ganyan lahat. 'Di ba? So please, let's not do that. At wag na natin dagdagan ang init ng mata nila sa atin. 'Di ba? Usually, mga gumagawa kasi niyan, hindi naman talaga yung mga kahit na international students or TFW na professionals, hindi sila eh. Kadalasan yung ini-sponsor nilang family member na hindi angkop sa kultura, mag-adjust sa kultura natin. Kadalasan yun eh. Yun ang cases eh. Yeah, palibhasa siguro hindi sila masyadong aware, no? Kumbaga,
binitbit lang sila dito. Binitbit Hindi nila lang sila. pinaghirapan ng pagkakaroon ng whatever status. Diba? Kaya hindi Exactly. sila conscious sa kanilang Oo. behavior nga naman. Last na to and this is from Mike. Yan. May personal experience si Mike tungkol sa parking etiquette. Okay. So, Mike, ikaw mag-explain kung ano ang nangyari dito sa video na ito. So, nakuha yan sa aking lumang dashcam. Naghihintay akong umalis sa parking. Fortunately, meron sa harap ko agad na available slot. Aalis na yung kotse na may snow. Yan, yung Aalis nasa na kanan. yan. Okay. Nasa kanan. Naghihintay na ako dyan. All of the sudden, yung Honda Civic na nakita niyo sa harap ko, galing yan sa likod ko. Oo. Nakita rin niya, paalis na yung sasakyan, uunahan niya ako. So if you play the video, I will show you, nagmamadali pa talaga guys. siya. Oo, galing siya sa likod, O, tinan nyo, yung una, nirewind ko lang ng konti. Wala siya dyan. Si Mike, naghihintay na. Okay, kita niya yung kanyang dashcam. And then the car will arrive in just a few seconds. Ayan. Okay. Ayan siya. Sige, sige. Kuha to mismo. Akala mo, nag-signal na agad, ano? Oo. Nakasignal na rin ako niyan. Oo. At nag-reverse pa siya, Aha. Itong nakaka-bother, no? Babae yata to, Mike, di ba? Yung driver. Lalaki. Mabatid na rin si Mike. Abay, May picture yan. nakakainis. What did you do, Mike, after? Ito siya. Sabi ko, binaba ko yung bintana, sabi ko, are you good? That's my slot. Sabi ko ganon. Tapos gumanon lang siya. Sabay alis, punta sa klase. Anong ginawa? Gumanon lang. Yung parang, sorry, naunahan kita, ganon. Tapos walk away siya. So hindi ko na siya pinatulan. Ayan yung picture niya. And then the following day, sinend ko tong video clip sa security, sa parking management. So sabi nila, pag nakita nila yung plate number na yun, magbibigay sila ng written warning sa windshield na unethical yung ginawa niya. Kasi dapat, hindi ganun ang behavior mo pag sa parking lot ka ng university. Ang masaya pa nito, aside sa nabigyan siya ng warning, nasa hallway kami pareho. Yung prof niya, kaibigan ko. Nako po, international student to, itong babaeng to. Okay, and Mike. Lalaki. Local siya. Local student siya. Local. Okay. Local yan. Okay. Oh. So, nung nakita niya ako, kausap ko yung prof. Hindi ko siya sinumbong. Sinabi ko lang na may estudyante ka rito na na-report ko sa parking kasi inunahan ako. So, kinuwento ko yung buong storya. Sabi niya, okay. Sabi niya ganyan. Tapos sabi ko, hayaan mo na lang, huwag mo na lang bigyan ng warning or anything kasi nabigyan na siya ng warning ng security. After that, nung nakilala niya na ako, kahit sa lubong siya sa hallway, umiiwas siya sa akin. Kahihiyan na niyan. Mahihiya na siya every time she passes by your classroom siguro, Mike. Alam niya na. Or kahit sa hallway kasi yung engineering student siya eh. So, isang building lang kami, isang floor lang kami. Oo. Anyway, ano pa, Mike? Meron ko bang update dun sa babae? Wala na? Wala na. Hindi ko na siya nakikita. Ay, nako. Well, wherever she is, I hope she is not like that. It's a he. Ha? Lalaki yun. Long hair lang talaga siya. Ay, totoo ba? Long hair lang talaga siya. Oh, wow. Okay, I see. Sayang naman. Alam mo kung kilala ko yung teacher, sinabi ko talaga kung sinong estudyante yun. Tapos pinakita ko sa harapan niya, nakausap ko teacher mo at ikaw ang pinag-uusapan namin. Para lalong mahiya. Ay, nako. Okay, guys. If you have similar experiences sa mga ganitong behavior na dapat nating iwasan, huwag tularan, put them down there in the comment section. And of course, you are also free to share your comments about the videos that we talked about here. Mike, thank you at pumayag ka. Medyo last minute, no? Talaga naghahanap lang ako ng kasama ditong
react. Ano man. Okay, so we will end this episode here. I will see you guys in the next one. By the way, kung meron kayo mga viral videos na palagay ninyo, maganda pag-usapan dito sa channel, send them to me via email. Yan yung email na gumagapang sa ibaba. You know, I do not promise that I will feature it. Siyempre, depende po yan. Yeah, but send them away and we'll see. Okay, bye guys. I'll end this episode here. See you on the next one. Okay, Thanks, bye. bye. Sige, thank you then.